Iwagwag ang paa. Iwagwag ang paa. Yan. Once more. Okay. Taas ang kamay. Awin tayo. My toes, my shoulder, my head, my toes, my knees, my shoulder, my head. Okay, maupunan yung mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo po ba na mayroong benefits ang pagpunat-punat? Marami ang benefits, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Stretch forth. Tunay nga po, mga kapatid, na ang Panginoon ay pinapaalalahanan tayo kung minsan kapag tayo ay nakakalimot na. Amen? Amen. Kapag nakakalimot na ang tao, pinapaalalahanan ng Diyos. At alam niyo po ba na yung istorya kanina ni Jael at ni Sisera? Praise God. Itong si Sisera ay isang pinuno ng hukbo ng kaaway ng Israel. Pero alam niyo po ba na ang Panginoon, God can use ordinary, common skills to accomplish the incredible victory. Amen. Ang Panginoon ay gumagamit ng simpleng bagay lamang para makamit natin ang victory. Amen. Itong si Jael, babae ito, mga kapatid. Meron siyang asawa. Praise God. Hallelujah. Na nakatulad ng sinabi kanina ni Sister Michelle, ito ay kaaway nila itong si Sisera. Nagpanggap siya na, kunyari, sige, pasok ka dito, sir. Painumin kita, okay? Bibigyan kita ng blanket. Ayan. Ayan, habang nung comfortable na ang kaaway, kinuha niya yung, alam niyo yung pako ng tent? Yung tent? Yung pantusok sa gilid ng tent, malaki yun. Nilagay niya dito, mga kapatid, habang natutulog. Pinasok niya dito ng mayroong hawak pa di martiniers. By force. Praise God. Isa lang, siyempre, pag malaki yun, talagang wasak ang bungo niya. Diba? Diba? Yes. Ganon ang ginawa ni Jael kay Sisera. Nang ibig sabihin nun, mga kapatid, that God can use ordinary common skill. Hindi niya kailangan gumamit ng patalim, hindi niya kailangan gumamit ng karate judo para magapi ang kaaway. Dahil kapag ang pinuno ng kaaway ang nagapi, lahat ng kaaway magagapi din. Yes. Praise God. Hallelujah. Sa atin bilang mga anak ng Diyos, kung minsan kailangan nating magtiwala sa plano ng ating Panginoon. Amen. Dahil sa panahong yan, si Deborah ang judge that time. Babae. At nagbigay na ng palatandaan ng Diyos kay Deborah. Na sa panahong ito, sa pagkakataong ito, ibibigay ng, kumbaga, maggagapi nila ang kaaway. Kaya itong si Deborah, sabi niya, magtiwala ka lang, Barak. Magtatagumpay ka. Yes. Praise God. At doon nga na nagtagumpay siya. Dahil mga kapatid, sa mga panahon na kung saan ay nalilimitahan ng ating pananampalataya, kailangan na natin i-stretch ang ating pananampalataya. We need to get out from our comfort zone. Huwag kang manatili kung saan ka komportable lang. Yun yung comfort zone na sinasabi. Na komportable ka na naupo sa sulok. Komportable ka na pumapalakpak. Komportable ka na uma-attend every Sunday. Komportable ka na nagpe-praise the Lord, hallelujah, every Sunday. Wala kang desire na makisali sa anumang gawain sa church. Huwag kang manatili dyan, kapatid. Ang ibig sabihin ng stretch forth, praise God, palawakin mo ang iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Palawakin mo ang iyong pananampalataya. Palawakin mo ang iyong paglilingkod sa Diyos upang sa ganon, mai-enjoy mo ang maglingkod sa Panginoon hanggang siya ay darating. Amen. Hallelujah. The more na nag-i-stretch ka,
Hindi ka madaling magkasakit. Nababanat kasi yung mga muscles natin, di ba? Habang nababanat ang muscles, every morning, kahit ganito lang ang gawin mo every morning, kahit maglakad ka ng malayo, hindi ka masyadong makakaramdam ng sakit ng likod, sakit ng mga paa. Dahil yung mga ugat-ugat mo ay nababanat. That is the benefit of stretching. Ang benepisyo, mga kapatid, ng stretching, praise God, kailangan ng flexibility. Ano ba yung flexibility? Hindi naman lahat ng tao may flexible eh. Minsan, kahit sumayaw ka nga eh, kahit na yung dayang-dayang talagang para kang nakatayong poste lang. Ang tatay ko kapag sumayaw siya, pag pinasayaw namin si tatay, talagang hindi namin maiwasan talaga, pati yung nanay ko nahuhulog ng pustiso sa pagtawa. Dahil pag siya ay sumayaw, ganyan talaga siya sumayaw. Wala nang ibang step. Doon lang din sa pwesto niya. Doon lang din sa pwesto niya, hindi siya gumagalaw. Talagang ganito lang siya kahit anong tugtog. Talagang pati nanay ko nahulog pati pustiso sa katatawa. Praise God. Hallelujah. Sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, you need to be flexible. Ibig sabihin ng flexibility, marunong kang mag-adapt. Kahit na anong bagay, anong problema, kahit anong pagsubok, kahit anong ibigay ng kaaway sa'yo, kahit na anong gamitin ng kaaway, gamitin niya man ang best friend mo para sirain ang paglilingkod mo sa ating Panginoon, kailangang matuto kang, marunong kang maging flexible sa iyong pananampalataya, mapag-unawa. Praise God. Hallelujah. Katulad ng mga ginamit niyang example kanina, mga kapatid, that katulad nung si hallelujah. Dahil sa sa pananampalataya, because of his desire and desperation, and because of faith and obedience. Kaya sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan tayo magkaroon ng desire, ng desperation to serve God faithfully, mga kapatid. Kailangan magkaroon ka ng tamang pananampalataya at pagsunod sa salita ng Diyos. Higit sa lahat, magkaroon ka ng pagpapakumbaba. Yes. Katulad ng isang, alam niyo po ba na ang kawayan? Opo. Ang kawayan? Taalog sa Kahit gaano yan katayog, kapag malakas ang hangin, nagbabaw yan. Yumuyo lang siya. Hindi siya nababasag. Hindi siya nababali. Baka na yung mabasag. Pag nabasag pala. Diba yun? Praise God. Hindi siya nababali. Hindi katulad ng puno ng mangga. Kalaki ng puno ng mangga. Kapag may bagyo, malakas na bagyo, bali lahat ng sanga. Minsan nabubuwal pa, di ba? Minsan nabubuwal pa. Kahit gaano yan kalaki. Pero ang kawayan, pag ganun-ganun lang siya, pasayaw-sayaw lang siya sa hangin. Pagkatapos ng bagyo, lumuyok po man yan, pero pagdating ng ilang araw, nakatayo na naman yan. Ganyan nawa ang pananampalataya natin, mga kapatid. Katulad ng bamboo. Praise God na maging stretchable. Amen. Yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Flexible help us to willing to change. Katulad ng sinabi niya dito. Willing ba kayong magbago? Willing ba kayong magbago, mga kapatid? Amen. Ang personality ng tao, mahirap baguhin yan. Pero, ang ugali ng tao, maaaring mabago. Pero ang personality, ay mahirap nang baguhin yan. Kung ikaw ay matigas talaga maglakad, hindi mo yan mababago. Hindi mo na yan mababago pa. Kung ikaw ay malamya, at bigla kang naging matigas, aba, magtataka lahat ng tao sa paligid mo, di ba? Dati sexy kang maglakad, tapos biglang tumigas, ay, iba na yon, mga kapatid. Iba ang pagbabago. Pagbabago ay yung ugali ang baguhin. Yung personality mo yan. Baguhin mo lang ugali mo. Kahit na gaano ang personalidad mo. Ikaw man ay choleric, ikaw man ay sanguine, ikaw man ay melancholic. Praise God! Alam niyo ba ang sinasabi ko?
Ha? Ang melancholy, yun yung mahinhin. Ang choleric, yung parang pinupurso niya siya ay leaders, parang siya yung mayroong may power siya, yung choleric. Sanguine, yung palangiti, palatawa, joker. Yan ang mga ibig sabihin ng personality. At marami pa. Kalimutan ko yung iba. Praise God. So, bahala na kayo kung saan may personality doon. Pero, ang pinakamahalaga, kahit na gaano man ang personalidad mo, kung mayroon kang good attitude, praise God, hallelujah, magtatagumpay ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kung mayroon kang pagpapakumbaba at pagsunod sa salita ng Diyos, hallelujah. Praise God, hallelujah. Ang kailangan lang natin sa pagkakataong ito, mga kapatid, praise God, kailangan lang natin lumabas sa ating comfort zone. Amen. Kailangan nating umalis diyan. Paano tayo umalis diyan? Take it. Ayun baga, mag-start ka sa maliit na bagay. Paunti-unti. Sister Maylin, diyan ka na upo, presente. Sampal ko lang to. Sampal ko lang to. Praise God. Ang ibig kong sabihin, paunti-unti, sa susunod na linggo, maupo ka sa harapan, yung kay Sister Kathleen. Oh. Tapos sa susunod na linggo, andito ka na sa harapan. Ayan, baguhin ba? Step by step, small. Mamaya, nandito ka na sa pulpito na kangalan. Hallelujah. Hindi natin alam ang plano ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kailangan tayong, kumbaga, bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. Amen? Come on? Stressful man yan, kapatid. Alam niyo po ba na ang stress? Kuminsan, ginagamit niya ng Panginoon para magkaroon ka ng bagong opportunity. Huwag mo lang hayaan na stress na yan, kainin ka. Ang stress na yan, praise God, pag nagkaroon ka na ng stress, praise God, nararamdaman mong stress ka, anong gagawin mo? Stretch for your stretch for your knees. Bend your knees before the Lord. Manalangin ka. Lumapit ka sa harapan ng ating Panginoon. Stretch for your knees. And embrace discomfort. Amen. Nung minsan, gustong-gusto kasi natin yung comfortable tayo lagi. Gustong-gusto natin yung ayaw natin na-offend tayo. Ayaw natin kasi yung mga, bilang tao gustong-gusto natin yung comfortable tayo palagi. Na-appreciate tayo palagi. Gustong-gusto natin yun. Sino dito ang gusto ma-appreciate? Asang kamay? Praise God. Lahat tayo mayroong attitude na ganyan. Ayaw na ayaw natin, mga kapatid, ng discomfort. Ayaw na ayaw natin, praise God, na tayo ay nasasaktan or napapahiya. Amen po ba? Praise God. Kailangan you must embrace discomfort sometimes. Nakakaranas tayo ng pagkapahiya. Nakakaranas tayo, mga kapatid, ng discomfort kung minsan for us to handle our own attitude. For us to realize what is the matter. Bakit nangyayari to? Baka may problema sa attitude mo. Baka may problema, kapatid, sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kailangan talaga na, sometimes kailangan natin maranasan iyon for us to grow and to receive. And then, para makamit natin ang success. Amen? Amen. Praise God. And learn also a new skill. Learn. You must learn while you are studying discipleship.
you are learning. Yes. Amen. Di ba natututo tayo? Yes. Habang nakikinig ka ng preaching, you are learning. While you are coming to church, you are learning. Lahat tayo, ang mga kapatid, hindi tayo dapat tumigil sa pag-aaral. Amen. That's right. Amen. Kahit teacher ka na matagal sa discipleship, mag-aral ka pa rin. Amen. Pag-aralan mo pa rin ang Bible. Kahit yung leader natin, ang ating superintendent, patuloy pa rin niyang nag-aaral, nagbabasa ng Bible, mga kapatid. Kahit 10 beses, 1 beses o 100 beses na niyang nabasa ang Biblia. Nag-aaral pa rin yan. Lahat tayo, huwag tayong tumigil. Hindi porket tapos mo na lahat ng lesson, graduate ka na, wala ka nang ginagawa, paisi-isi ka na lang pupunta ng church. Huwag mong gawin yan, kapatid! Hallelujah! You must stretch forth your faith. Tumayo tayong lahat sa pagkakataong ito. Amen? Palakpakan niyo natin at purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Praise God! Stretching your faith to the point, mga kapatid, na kung saan, kung minsan yung pag-stretch natin ng ating pananampalataya, ay minsan ay napuputol, nabibreak. Bakit? Kasi pinapatigas natin ang ating mga puso. Kasi pinapatigas natin, mga kapatid, ang ating sarili. Pinapatigas natin, mga kapatid, ang ating pride. Alisin natin ang pride sa buhay natin. Amen. Alisin natin, kapatid, ang anumang bagay na nakakahadlang sa ating paglago. Amen? Praise God. You have only one chance. Katulad ng sinabi ni Sister Michelle. If you have only one chance and one opportunity, do not miss that opportunity. Do not miss that opportunity. Sa Philippians chapter 4 verse 13, sabi niya doon, I can do all things through Christ who strengthens me. Praise God, magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Palakpakan nga natin at pumili ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Mahal tayo ng isang awit. Music department, praise God, hallelujah. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, sabi niya doon, do your best to present yourself to God Amen. as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Manatili ka, kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Do your best to present yourself to God. This time, how can you present yourself to God? Hallelujah. Hallelujah. Lord, whatever you're doing in this season, don't do it without me. Don't do it without me. Lord, whatever you're doing in this season, don't do it without me. Yes, Jesus, hallelujah. Don't do it without me. Praise God. Alam niyo ba ang meaning ng song na yan? Lord, Whatever you're doing in this season, please don't do it without don't do it without me. Ibig sabihin niya, Lord, Don't do samahan it mo ako. without me. Lord, samahan mo ako sa lahat ng pagkakataon. Lord, Lord, ano man ang plano mo sa buhay ko? you're doing it, Whatever your plans, Lord, don't do it without samahan mo ako sa paglakad ko, sa plano mo sa buhay ko. Praise God. Mga kapatid, huwag nating hayaan na tayo lamang ay mananatili na dahil lamang sa ating mga sarili. Lalo malakad na naayon lamang sa ating mga sarili. Praise God, huwag mong iiwanan ng Diyos. Hayaan mo ng Diyos. Samahan ka sa lahat ng pagkakataon. Sa oras na ito, kapatid. Lord, whatever you plan in my life, please, Lord, lead me. Lead me, Lord. Teach me to be flexible.
sa buhay natin. Please don't do it. Praise God. Hallelujah. Lumapit tayo ngayon mga kapatid sa harapan ng ating Panginoon. Hayaan natin kapatid